From Amadeo, Cavite nga to Misamis Occidental, Mindanao ay magbabiyahe kami ni Jai na may layong 1,043 kilometers. At gamit nga ang jeepney car ay kukwentahin namin ni Jai simula sa pagkain, accommodation at gasolinang maaaring magastos sa ganito kalayong biyahe. Ganun kami guys. Akala ko madaling araw pa tayo. Ang daming requirements nila, iba-iba price. Kaya samahan nyo kami ni Jai sa adventure na to. Pero bago lahat yan, ito muna ang mga naging ganap dito. Wala pa tayo sa kalahati. Hindi, ako na dito. Akit ka na. Excited na ako umuwi. Excited ka na makita yung mga anak. Oo, binabash na ako. Pinopost ko lang si Kiro ba? Ano? Kasi Golden Retriever Day, hinahanap na nila sila Taki Haru. Sabi, may nag-comment sabi, sa next update dapat kasama na sila. Sabi ko, gagawin ko, nasa Luzon ako guys. Nasa Mindanao yung mga anak ko. Pero pauwi ka na. Yes, makikita ko na sila. A-update ko na kayo para happy kayo, di ba? Dahil ito nga ang magiging pinakamalayong journey namin ni Jai, kaya kailangan namin ihanda ang aming sarili at ang aming sasakyan. Kaya nagpa-install na nga kami ni Jai ng top load para makargahan din ng mga gamit na dadalhin namin sa Mindanao. Diba? Okay guys, nagpakabit kami ng awning at tapos na, ikakabit na lang. Kaya so exciting. So, ito yung awning dito guys. Budget mo lang. 320 degree. Ang ating awning is awning RCM Campers. Ito po silang gumagawa. Nagpalagay na rin ako dito ng awning na 320 degree para ma-ready na rin kami ni Jai sa mga gagawin naming ready na for adventure sa camping yan, Mindanao. Nice. Yes! Approve. Approve. Ayos ah. Ngayong araw nga namin ni Jai sisimulan ang journey na to. At syempre kasama namin ang mga anak namin papuntang Mindanao. Medyo kinakabahan ako, honest lang guys. Kinakabahan talaga ako kasi marami kaming dalang gamit and delikado din. I'm not sure kung delikado talaga pero siguro yung speed namin, high speed lang namin is 60 to 80 lang speed namin pa uwi. And I don't know kung how many days sa ganong speed lang. So, sabayan nyo kami at ikukwento namin itong adventure na to. 1,183 pesos. So, meron na tayong naggastos ngayon ng 1,283 pesos. So, yun palang unang gastos namin. Sa buong journey na to ay ikukwenta namin ni Jai kung magkano nga ba talaga ang magagastos namin from Amadeo, Cavite to Mindanao, Calamba, Misamis Occidental. So ngayon maghahanap tayo ng pang-breakfast natin kahit bread lang. Let's go! Bread lang tayo sa breakfast para hindi tayo makook. Magastos, feeling ko magiging magastos yung biyahe natin. So bumili kami ng mga merienda, 7-Eleven, water, mga chips, mga Pocari Sweat, and everything. And ginastos natin ay 420. Siguro pang ano lang namin, yung para merong aming kinakain sa biyahe, mga merienda na maliliit lang. After ng ilang oras na biyahe namin ay dito na nga kami inabutan ng tanghalian. Malapit na nga kami sa boundary ng Quezon Province. Si Jai nga lang ang nagmaneho nito from Amadeo, Cavite hanggang dito sa probinsya ng Quezon. Kilometers yung drive ko ngayon. Ngayon yung kilometer na i-drive na lang namin around 241 kilometer. And maybe mamaya makikipag-swap si Chris kasi medyo masakit nga daw ulo niya.
Nakakatuwa na may mga ilang nakakakilala sa atin sa adventure na to. At sa bawat hintungan namin ni Jai ay merong mga nagpapapictures. So yun guys, nandito na tayo sa Quezon of Province, yung boundary Quezon na... of Province. Oo, Province of ano? Quezon. Province of Quezon. Pares ko yung Quezon of Province. So nandito na tayo sa QP, Quezon Province. Ayan, tatawid na tayo. And papunta pa kami Bicol kasi bibisitahin namin yung tita ko sa Bicol. And ang oras ng arrival namin is 8 p.m. pa. So tara na! Galing nga dito sa probinsya ng Quezon ay kailangan naming magmadali papuntang Bicol. Dahil target nga naming makitulog sa tita ni Jai doon para din mas makatipid kami sa biyahe na to. So yun guys, nandito na tayo sa Camarines Norte ng Bicol. And ilang hours din, halos 6 hours, no? 6 to 5 hours na kami nagde-drive. And ngayon pa lang boundary na kami. Oo, nasa boundary na kami ng Bicol. Medyo nakakapagod pero pahinga-pahinga lang tayo. So yun na. Anong lugar na to, bro? Tabudoy po. Tabudoy? Opo. Nakasabayan po kayo namin sa may Sariaya banda. Ah. Oo. Oh. Sige, sige, tara. Tara, picture tayo. O sige po, tara. Thank you, bye-bye. Yun, mga tropa. So guys, pinapaihi namin si Tapos Kiro. na siya mag- Ay, umihi na siya. Dito na nga kami nagdesisyon na kumain ni Jai. Dahil nga baka mahirapan kaming huminto pag inabutan kami ng gabi sa daan. At para mas makatipid nga ay karinderya lang talaga ang target naming kainan. May stand naman ng cellphone dyan. Hello, ya. Hello! Bangag na kami. You know, nakita Hello mo yung po. post namin ah. Hello, Hello, hello. hi, hi. Hello! Kala ko po matigil kayo sa McDo eh. Ay, ganon? Ikaw ba yun? Tumatawag? Marami rin po kasi naghihintay Ay, araw. gano'n? Sabi ko nga may, sige na, may sige, kumakaway sige. sa amin eh, nakulat ako. At dahil nag-post nga kami na dumaan kami sa ilang mga lugar, kaya ang mga solid supporters natin ay pumapara talaga para magpa-picture sa amin. Yeah, bye-bye po. Thank Sige you, po, ha. bye-bye. Ingat, ingat. Sige. Lagi po nanonood ng vlog. Thank you so po. much! Solid. So guys, nag-post kasi kami na dumaan kami dito. Ayun, may mga nag-abang pala. Yes. Sorry, Sorry, nagmamadali. guys. Baka kasi di ka nagbasa ng comments. Kaya nga di ako nagbasa ng comments no. Pagbasa ng comments lagi, grabe notification naririnig ko kanina pa. Ayun guys, so 115 kilometers pa kami. Yes. Pasensya na sa... Kaya pala may nag-say ko nga sa kanya, may mga kumakaway. Baka anong meron nga, may sumunod na. Oh. Hello, hello, hello. Hello! Kinabahan kami ah. Kami nasa madilim tayo. Ano name mo? Siren Valley sa Ay, akin Sai. po. May page po ako, Lakbasay po. Oh, Lakbay, nice. Nagkina po ako, nakita ko po yung post nyo, 2 minutes po. Oo. Sabi ko sa Bicolandia. Ah. Dinantali ko sa may McDo. Ayaw nga eh. Ayun nga. Ikaw ba yun? Sa McDo kumakaway? Opo, yung sa may gilid po mga followers, sabi ko. Yun Ah, nga. meron pala. Oo, Tapos, yung isang follower may Sorry, di ko na ano may eh. video po ako na, sabi ko, sila na ba ito? Sabi ko, ayun po. Pambira, sobrang dilim pero may mga pumapara. Mamaya, Oo. huwag mo na, pag, sabi doon sa maliwanag. sige, baba. Ako, walang kay street, ilaw-ilaw dito. Oo, wala nga. Kami lang nandito. Mamaya, it's a prank na pala eh. Bye-bye! Bumalik na siya. Oo, Tago, babalik. tingnan nyo, labas ah. Oh? Ano kadilim yan? Oh. Wala nga street light dito eh. Ikaw nga eh. Ano? Ba? Baka siya lagi. Hindi ko alam. I-save mo nga yung ano, yung na-witness Kaya natin nga, na kaya. ano. Ayaw. Unya na. Basin mauna siya. May nagkamote kasi guys, ito yung video. Napasigaw talaga ako kasi ma-deads na talaga siya literal. Sabi nga namin baka sa unahan maano to eh. Ayun siya. Ayun siya, nagkamote. Baka ito yan. Ay, iba. Ay, iba. Iba. Kala ko ito. Baka nadulas lang. Nadulas lang. Oo, baka na-shoot dyan, no? Sa Iba. Ano. Kasi ba naman? DPWH! Ah, Ganda niya iba. yung daan! Dalawa pa naman sila natumba. Dalawa sila mag-asawa. Kawawa. Hanggang marating na nga namin ang Bicol. Kaso nga lang hindi na namin nagawa pang mag-video dahil nga sa pagod dahil sa malayong biyahe. Nakitulog nga kami dito sa pamilya ni Jai dito sa Bicol. Nakakatuwa na ma-meet din sila paminsan-minsan. Things in life for free.
Taga dito kayo, bro. Opo. Thank you. Sige, bye-bye. Yung kapabayan natin. Nahiya ako eh, sabi ko Kaya kain tayo. Breakfast namin, tapa, beef tapa, egg. At after nga nun ay maaga din kaming umalis para makapag-explore saglit dito sa Bicol. And gusto nga sana namin makita ang Bulkang Mayon. Pero nasa alert level 3 nga siya ngayon. At may ashfall nga rin ayon sa balita. Thank you! Walang mayon ngayon Wala, boss. Next time, babalik pa kami dito kasi gusto namin makita yung mayon na Malas kasi yung ulan eh. Wala. Sige po. Sige po. Sige. So yun guys, ito yung sinasabi ko, ito-drawing na lang namin kasi ito yung famous na 7-Eleven dito sa Bicol and walang mayon! Mayon. Saan na yung mayon? Lumabas yung mayon Tuwang-tuwa nga si Jai nang biglang sumilip ang Bulkang Mayon. Dahil nga masama rin ang panahon ngayon, kaya malabong magpakita talaga sa amin ang bundok na to. Ayun o. Kitang-kita yung puno. Maamoy po. Hello po! So yun guys, nag-pray talaga ako kanina pa. As in na, kahit cone lang Lord na makita ang form ng mayon ba, talagang nagpakita siya guys kasi very impossible talaga siya kasi tingin yung weather sobrang maulap, tas maulan talaga. Pero ayun, God answered prayer talaga, na-answered niya yung prayers ko, nagpakita talaga siya ngayon. Hindi ganon kaganda ang ganda. clearing ng Bulkang Ang Mayon, ganda. pero kitang-kita mo naman ang forma nito sa malayo. Nakakatuwa na masilayan ang napakagandang bulkan na to. Kita na ang mayon! Yes! So guys, ngayon nagpakita sa atin yung mayon. Kanina umiiyak na si Jai kasi gusto niya makita. At ngayon lumabas yung mayon. Tagal na namin to gusto at napuntahan namin ngayon. Pero plan ko bumalik pa rin sa susunod dahil marami pa kami tutuklasan dito at tutuklasin. Napakaganda ng Pilipinas, napakaganda ng Bicol. Solid. Nakakaali ka pa rin sa Norte. Thank you. Nice to see you. Thank you sir. Pasensya na at kami Order ayaw kami masyadong nagmamadali. Order kami ng t-shirt, Uy, boss. yun o, solid. So, hi! Hi, Bilang! Welcome to Albay! Yay! Magkamukha kayo. Guys, ang daming solid dito sa Sa Bicol! Bicol. Ang Hello! daming solid dito Shout out. Yo. Galing kaming Neville siya. Tara. Oh. Tara, Siya picture. ba? Opo. At bago pa man kami dumiretso ay nadaanan ko nga rin ang ate ko dito sa Bicol. At nalibre pa nga kami ulit ng Samahan tanghalian. po kami dito. Bye-bye. Let's go na! So, uy, baka masagasaan natin Uy, may pusang yan. iring. Maliit na pusang iring. Sikit yan kasi galing siya sa market. Ay! Bye-bye. Love you. At nagtuloy-tuloy na nga ulit ang biyahe namin papuntang Sorsogon. At ang nagustuhan nga rin namin dito ay mas maganda na nga ang kalsada papunta rito. Nag-stop over kami kasi ang ganda ng grass. Mabagal lang talaga ang usad namin sa biyahe na to dahil nga kasama namin ang mga alaga namin papuntang Mindanao. At dito nga ay napahinto kami ulit dahil napakaganda nga talaga ng Sorsogon. Gustong-gusto namin tumagal dito sa Bicol at Sorsogon. Kaso nga lang may hinahabol kaming oras para makabalik ng Mindanao. Kaya sigurado kung babalikan pa namin to ni Jai sa susunod.
Hello. From Sursogon. Nasaan mo kayo sa Boulevard? Nakita ko yung iba Oy. ko. Ah! Umikot kami, sinundan ko. Sabi ko baka kayo na nga. Yan o. Tinanong ko yung post nyo sa Quezon. Kita ko yung iba ba? Hello. Pangalan mo, bro? Jerry. Bye-bye po. Bye-bye. Wait na rin kami. Ingat po. Hello, hi. Hi. Pagdating nga namin dito sa port ng Matnog, Sorsogon, ay inisikaso ko na agad ang mga bagay na dapat gawin. Akala namin nung una ay alas 3 pa nga ng madaling araw ang magiging susunod na biyahe papuntang Samar. Para umaga Sir, na nga what's up? sana kaming makatawid ng Musta? Alin Port. Sige, okay. Pero ito nga, maaga kaming nakasakay ng Roro. Ano po ako sa inyo, ma? Thank you po. Window 4, 5. Matnog to Allen. Yes po. 1,860 lahat. May babayaran pa po. Meron pa po akong ibang babayaran. 80-90 na 20. Up, 189. Magkano sir? May babayaran? Okay na? Sa tadaan. Ta? Oo. Tatawid na daw kami, guys. Akala ko madaling araw pa Ang tayo daming tatawid. requirements nila, iba-iba price. Kano yung sasakyan? 1,680 lahat. Kasama Ah, na sasakyan? passenger. Dalawa. Oh. Legit ba? 1.6 na? Oh, 1,680 tapos plus mga 1,870. Ano pa yun? Basta yan, ito na yan. Tawid na kami. Let's go. Wala, legit ba? Tatawid na tayo. Bye-bye, Luzon, guys. Bye-bye. Tayo yata yung nag-surf. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Okay, hi. Andun lang. Welcome to Anton Rafael po. Hindi namin inaasahan na magiging ganito kaahalo ng biyahe na to. At si Jai nga ay kinabahan na talaga ng sobra dahil nag-overthink na siya sa kung anong pwedeng mangyari sa amin sa Roro na to. Labas kami. Dito na lang kami dito. Para makita mo. Hindi mo matutumba yung jeepney? Hindi yan? Uy, gabi. Uy, ang lakas! Gagi. Hindi. Relax ka lang. Yung jeepney, Hindi yan matutumba. Malakas na talaga yung alon. Wala pa tayo sa kalahati. Lord. Hindi, ako na dito. Akit ka na. Akit. Pero buti na lang at ligtas kaming nakatawid papuntang Alin Samar. Pagdating namin sa Alin Port ay natulog lang kami sa tabi ng kalsada dahil nga ginabi na kami sa Roro patuwid sa lugar na to. At delikado na rin idiretso pa namin ang biyahe namin papuntang Tacloban. Aba, ay pwede mo sagad konti? Oh, sagad mo konti. Good morning! Hi guys, Visayas na kami. And ito si Kirog Boy. Ibababa namin. Kasi kailangan niya magpupo-wiwi. So yun yung ano namin. Para ma-relax ang babies namin. Hinto talaga kami. And nandito kami sa kalagitnaan ng kagubatan at daanan. Ano meron dyan? Ha? Ah, may ilog? Ang dumi. Siguro. Pero madumi. Maitim konti eh. Dark siya
around 70 kilometers from Allen, Samar, dun sa port ng Allen. At ngayon guys, ang ganda ng tanawin dito sa paligid namin. Kung nakita nyo naman sa drone shot natin, sobrang solid, nagsisi of clouds yung paligid. Kasi medyo maulan din and tabi tayo ng ilog, napaka-solid ng daanan. Kanina ako nag-drive, ngayon swap na naman kami ni Jai. Si Jai na naman nagmamaneho. Nakatulog na siya, ganun na siya. Tulog na tulog siya. And tingnan natin, sana hindi na umulan mamaya. Bigyan tayo ng magandang panahon sa biyahe na to. And see you sa susunod nating place. Sige, ba't nandiyan pa kayo? Mamaya na. See you. Ayaw nila umalis eh. Doon na nga sa kabila. Sige na. Sige. Oh, ba't? Doon na sa kabila. Tacloban ba? Ito oh. Boom! Hanggang marating na nga namin ang next target location namin para magpahinga. At dito nga yan sa Tacloban City. Nadaanan din namin dito ang napakagandang San Juanico Bridge. So guys, dito na kami sa San Juanico Bridge. Nakatawid na kami ng San Juanico. And ngayon, naghahanap kami ng may stayan dahil ang tagal na namin nagbabiyahe. Siguro around 6 hours na kami nagbabiyahe. Kasi sobrang sira yung daan dito. Sobrang lala. As in, sobrang lala. Kaya, papunta na tayo dito sa Tacloban at nasa boundary tayo ng Tacloban. Naghahanap kami ng pet-friendly na hotel na pwede namin may stayan. Kasi kailangan namin mag-refresh, magpahinga saglit. Then bukas na siguro kami babiyahe ulit. Medyo naubos nga ang oras namin sa paghahanap ng accommodation na pet friendly. At sa tulong nga ng ilang mga followers ay nakita namin ang lokasyon na to. So maganda guys, medyo private yung tingnan. And mura lang siya, 1,300 lang lahat kasama parking. 100 yung parking. Overnight na. So pet friendly. And ito kailangan namin ngayon kasi tingnan mo naman, layo na ng travel namin. Pero okay kami sa place, okay kami. Stay lang kami, lang muna kami. Pahinga lang kami, then biyahe na ulit. Bukas na kami ulit babiyahe Okay, kasi let's go. need namin ng long rest para sa puppies, sa alaga namin. Sila ang namin, i-warn. Day 2 pa nga lang ngayon pero ramdam mo na talaga ang pagod sa mahabang biyahe. Kaya tama lang talaga ang desisyon namin ni Jai na mag-book ng accommodation at dito muna magpahinga sa Tacloban. Nag-dessert kami. With almonds. Yo, good morning everyone. So ngayon, patawid na tayo ng Mindanao and pabiyahe na kami ni Jai from here Tacloban to Liloan Port. And mamaya siguro mga tanghali or hapon, tatawid na tayo papuntang Mindanao, papuntang Surigao. And sobrang nakakapagod. And yung nag-breakfast namin kanina, mura lang breakfast nila, parang around 210 plus 60 yung water, 270 pesos lang. So sobrang tipid lang talaga namin ni Jai sa adventure na to. And tingnan natin kung magkano ba talaga magagastos namin hanggang pag-uwi namin ng Mindanao. Kasi ngayon, estimate ko parang onti pa lang nagagastos namin, more on gasolina and itong isang accommodation. Kaya let's see, let's go. 1,006, 1,000. Mga 1,010. Okay, 1,010 full tank and May laman kasi. may laman pa yun, may laman, half ng tank. And full tank na kami kasi hindi namin sure kasi may mga area kaming nadaanan na walang mga gas station. And ngayon, tatawid na tayo pa Mindanao. And ganun lang kabilis ang pangyayari, guys. Dumaan lang kami sa mga lugar nyo kasi may mga nag-comments, nag-suggest na punta kami sa gantong bundok, punta kami sa gantong falls. Guys, I'm sorry guys, tumawid lang kami, dumaan lang kami sa lugar nyo. And ngayon, ito na. Nakakasad kasi ang gaganda ng mga nadadaanan namin and ang sarap gawin na i-explore yung place nyo pero
wala tayong magagawa. Kaya ito na lang talaga ang aming goal for now is mag-ikot at madaanan lang ang lugar nyo. And kung ano lang madaanan namin along the highway, dun lang kami nagpipicture and then rat-rat na. Rat-ratin mo yan. Anyways, so let's go na. Continue na natin yung alis. 466. 7-Eleven snacks. Wait lang. Kaya pala nakabuntot pa siya kanina, Kanina pa ba? Sige, Hindi ko sige. pa siya na-observe nakabuntot. Tapos, hinintay ko nga siya mag-overtake. Sige. Sir, hi! Hello. Salubong kayo doon. Ay, nakabuyo kayo mula doon. Kaya nga sabi ko kanina ko pa na-observe nakabuntot ka ba? Oo, kasi 10 p.m. appointment ko sa hospital. Ay, ganun. Check up lang. Okay. Okay ka naman. Oo. Okay. Free lang kasi. Nabil ka na lang. Sige. Sige. Sige pa. Bye-bye. Sige, ingat ka. Thank you. Thank you, God bless. Bye-bye Saan kayo dito, pumunta? bye-bye. Bye-bye dito, bye-bye. Luluan. Lun, okay, Oh. sige. Bye-bye dito sa ano. Bye-bye. Nagigilig ka eh. Okay. Thank you, bye-bye. Nakasalubong kayo eh. Parang BCD at 953. Kaya naabol ko agad. Sige po. Bye-bye, sir. Thank you, Bye-bye, sir, thank ha. you. Ingat, ha. Bye-bye, God bless. God Thank bless. you. Sige. Pangatlong araw na nga ngayon at ready na ulit kami ni Jai na magbiyahe papuntang Liloan Port, Southern Leyte. Sa lahat nga ng nadaanan namin, isa to sa nagpagulat talaga sa amin ni Jai. Dahil nga dito sa napakataas na tulay na Agas-Agas Bridge na matatagpuan mo dito sa Barangay Kahupian. Kaya napahinto talaga kami sa lugar na to para magpa-picture. Ayun guys, kakagaling nga lang namin sa Agas-Agas Bridge. Ang taas pala ng bridge na yun, no? Scary. And tanghali na at magwa 1 PM na. Kailangan na natin mag-eat ng lunch. So, may nadaanan kami. Mga halal food dito. Mga Muslim. And Muslim food, yes. Kasi halal eh. And tara, kain na para may lakas sa buong biyahe. And napag-usapan namin ni Chris, baka didiretso kami ng Iligan. Hindi ko alam sa powers ng drive namin, pero malayo-layo na kami, nasa dulo na kami, patawid na kami ng Mindanao! So let's go! Let's eat na! At habang nagtatanghalian nga kami ni Jai, sinabihan nga kami na sa San Ricardo Port na daw sumakay. Dahil nga daw mas malapit tumawid doon kaysa dito sa Liloan Port. San Ricardo Port. Kaya iyon nga, diniretso na namin agad ang biyahe papuntang San Ricardo Port. Oo nga, no? At pagdating nga namin dito ay inasikaso ko na agad ang mga bagay na dapat gawin. Akala ko pa nga nung una scam yung nakausap ko dahil nga ayaw niya akong pasamahin papunta doon sa pagbabayaran. Pero yun pala talaga ang proseso nila dito. Isahang bayad ang babayaran mo patawid ng Surigao. Yeah. Ano mo na? Pang ano good? Snack ba? Salamat sir. Sige pa. Wala may bayaran na sir. Pero na-resibo yata sa barko sir. Ayun na bayaran sir. Oo? Itong PPE bitaw 159. Di na. Oh, di na to bayaran. Diretso sa kainan eh. Oh, dito na. Alas 4 lagi ang ano dari. Di man naman sulit kaya usar may barko na ba sir. So alas 3 na gyud abot. Ano naman na sa laod sir. Ano mo? Maklaro na. Okay. Alas 4 na din nang makapasok kami ng Roro. Pero umabot pa nga to ng halos 5:30 na ng hapon. Dahil nga hinintay pa nilang mapuno ang Roro bago tumawid. Hello everyone. Here she comes like the rays of the sun, she shine. A 10 out of 10, Lord, she's no less than a dime. Maganda yung side view kanina eh. Yung tit mo moment. Side view ba?
Yan, minumoment mo yung hangin ng dagat. At finally, nakarating na nga kami ng Mindanao. From Surigao del Sur ay biniyahin na namin papuntang Butuan City. At inabutan nga kami ng alas 12 sa daanan. Pero buti na lang may kakilala ako dito sa Butuan at doon kami nakitulog. Yun nga, nakitulog kami. Around 11 na tayo nakarating, no? Or 12? Almost 12. Almost 12 a.m. And dito kami nakatulog sa friend ni Chris, si Charles. And Pakita na si Charles. ay, pakita mo si Charles. So guys, nandito kami sa bahay nila Charles. So nalibre tayo ng breakfast, pati ng ating tulugan. Ito si Boss Charles. Boss Charles, ay kami magbababay na. From Butuan ay target naming mapuntahan ang Iligan City. At dahil naimbitahan nga kami ni Jai na doon muna magpahinga bago kami umuwi ng Misamis Occidental. Nagpagasolina na nga kami ulit ni Jai dito sa Cagayan de Oro. At dito na rin kami nagtanghalian. Hi, hi. Hi. Ingat kayo ha. Bye-bye. Yo guys, nandito kami sa Iligan. At onti na lang makakauwi na kami. Tingnan nyo, binigyan ako nila dito ng halo-halo. And si Jay doon, nagpapaganda. Nagme-makeover dito sa Pink Club Salon. Dumaan nga kami dito sa Iligan City ni Jai bago pa man kami dumiretso ng uwi sa Misamis Occidental. Nakakatuwa ngang isipin na sobrang lapit na namin sa aming mini house na approximately nasa 178 kilometer na lang. Kinumusta lang namin ang ilang mga kaibigan at ang aming naging pamilya na rin dito sa Iligan. May tide siya. Yes, alaga. Piglas. Lakaw sa mila ba? Namidyo kay glawas. Hindi siya. Uy, this one. Nagay katamusa. Bay lang ga pa. Kaya lang ga. Ay, asme. Happy na po. Bye. Hi! Anong amin? Anong amin? Hala, nakikain na agad, no? Hi! At eto nga, successful kaming nakauwi sa mini house namin dito sa Mindanao. Yo, kauli na. Guys, we're here! We're here in Calamba, Misamis Occidental. And nagkakantahan na yung mga aso. And titingnan natin, kasi ito na yung hinihintay niyong update, kung anong reaction ng mga babies namin na naiwan dito sa Mindanao. Sila Taki at Haru. So, ito na. Umabot nga ng 4 na araw bago namin marating to. At nakakatuwa na makitang muli ang mga anak namin dito sa Mindanao na naiwan namin dito sa daddy ni Jai na halos 6 na buwan. Dahil nga nagkaroon din kami ng project sa Luzon. Pero ngayon nga ay magkakasama na kaming lahat. Isog sige. Yay. Guys, after 4 days and 3 nights, nakauwi na kami dito sa aming mini house. Medyo malayo yung journey natin. Hi, sayang. Kaya pa? Kapoy na? Kapoy pero happy. Okay. Safe tayo. And ito yung
isang sasakyan namin. Actually guys, pinapa-assume namin to ngayon, itong aming G4. Hindi kasi namin na nagagamit at ang aming nagiging main car na ngayon ay itong ating Suzuki Jimny. At kung sinong interested, pwede nyo kaming i-email sa ilalagay ko na lang yung email dito guys. Kung interested kayo, mag-assume kasi anto. Parang 9 months na, tapos 5 months namin hindi nagamit, pero laging ino-on ni Dada. Kompleto naman sa maintenance yan. At sobrang hindi palaspag yan. Wow, ito na yung mini house. Nakakatuwa na makita ang mini house after long. Uy, si Bibi. Stricto pa rin yung itsura nito, da. Oh, hello, hi. Uy, tingin nga. Uy, da, ano to? Be, nalalagin pa ba yung aking, nalalagin pa yung fingerprints ko ah. Tada! Mini house! Ito yung mini house na binuo namin ni Jai, na yung bago pa lang kami kinasal. Nakakatuwa na makita to ulit guys. At ano muna, asikaso muna kami. Mommy! Mommy! It's your mommy! Snap! Oh, snap po, girl! Oh, yung baby girl! Uy! Mamiss ko siya! Mamiss ko yung maldito po, anak! Ito yung pinakamaldito sa lahat. Nangangambras. Nangangagat, nangangalmot, pero love ko pa rin. Okay, bye. Okay. Pero ang tanong ngayon, magkano nga ba ang nagastos namin ni Jai? Umabot nga ng 16,418 ang total na gastos namin ni Jai, simula sa gasolina, pagkain at accommodation. Masasabi ko na nakatipid kami dahil may mga kaibigan at pamilya kaming nadaanan. At ayun din siguro ang isang magandang nangyari sa journey na to, ang muli naming makita ang mga kaibigan at kapamilya namin na minsan din naming hindi nakasama. Kaya hanggang sa muli, paalam! Oh, but every time it goes to hell, you figure out you might as well. Hi guys! Good morning! Nasa mini house na kami. And update sa mga baby ko. Ang lalaki na oh. Higanting-higanti na to. Isasali mo ba yun? Wala, hindi nakita. Ang lalaki na oh. Ang baby ko, si Taki. Ani Taki, update daw sa kanila. Hinahanap kanila na. Big boy naman siya. Big boy na. Sit Taki. Saminaw na. Sige pa, aks ako abe. Sit dali na makita ka sa kanila. Okay, nakikita naman siya eh. Hello! Ito yung baby boy ko na sobrang laki. Siya ang pinakamalaki sa lahat. Yung si Kiro. Halo. Kami, halo. Halo, boy. Halo. Haru! Ito yung baby kong special child kasi hindi nakikinig kay mommy at daddy pero mabait. Mabait tong baby ko. Nandun si Kiro guys. Ayun si Kiro, gusto may paglaro. Kaso hindi muna pwede. So ito yung mga ating mga... Uy, Kuya Awa. Si Harit Manida. Nag-ML ka pala. Harit, tas si Dairot. Dairot. Ayan. Ang ating mga babies. Yes. Nag-upgrade na yan sila kasi nag-change. Yung isa, meron pa isa dito. Yung isa na. Oh, bilhin nyo na dito guys. Bilhin nyo na to. Ito rin. Ha? Uy, wag. Bilhin nyo na. Legendary yan eh. Bilhin nyo na guys. PM. 300 na lang. Legendary yan sa'yo. Huwag Grabe, mo no? ibenta yan. So nandito na kami sa mini house. Sobrang ganda. Sarap sa Kaya feeling. upgrade pa to ha. Pansamantala lang baka iniisip nila ba't ganyan yung bubong. Kasi Oo, ano. i-upgrade pa yan. Ito na yung isa nagtatago. Okay. Baby? Bye-bye guys. Bye-bye. Innocent